Magandang araw, mga batang masisipag! Welcome sa ating EPP Videotainment. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano makatutulong ang multimedia tulad ng cellphone, tablet, TV, YouTube at educational apps sa ating pag-aaral, lalo na sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o APP. Pero tandaan, ang multimedia ay makatutulong kung tama ang paggamit. Kapag sobra naman at puro laro o panunood, maaari itong maging sagabal sa pag-aaral. Kaya tara na, alamin natin ang tamang balanse. Wow! Ang galing pala gumawa ng healthy sandwich. May tinapay, gulay, keso, at itlog. Madali lang sundan kapag may video. Tama, Ana. Maganda ang paggamit ng multimedia kung ito ay para sa pagkatuto. Pero siguraduhin mo munang tapos ang iyong takdang aralin at hindi ka magtatagal ng sobra sa screen. Opo, nanay. Pagkatapos ko panoorin ng tutorial, isusulat ko ang mga hakbang sa notebook ko para mas matandaan ko. Mahusay, Ana! Kapag ginagamit ang multimedia sa pag-aaral, dapat may layunin. Hindi lang basta panonood. Dapat may natututunan. Saglit lang, maglalaro muna ako. Mamaya na ang EPP assignment. Hala, gabi na pala. Hindi ko pa nagagawa ang assignment ko. Ben, ano ang nangyari sa iyong EPP project? Ma'am, naubos po ang oras ko sa panonood at paglalaro sa cellphone. Ben, ang multimedia ay hindi masama. Pero kailangan natin itong gamitin ng tama. Unahin muna ang pag-aaral bago entertainment. Mga bata, tandaan, kapag hindi natin kontrolado ang oras sa multimedia, maaapektuhan ang ating study habits tulad ng time management, focus, at paggawa ng school tasks. Ngayon, subukan natin ang isang simpleng EPP activity. Paggawa ng masustansyang sandwich. Bago magsimula, tandaan ang 3 mahalagang hakbang. Una, ihanda ang mga kagamitan. Ikalawa, sundin ang tamang proseso. Ikatlo, linisin ang pinagtrabahuhan pagkatapos. Una, maghuhugas ako ng kamay. Pangalawa, ihahanda ko ang tinapay, gulay, itlog at plato. Pangatlo, ilalagay natin ang palaman ng maayos at malinis. Magaling! Sa EPP, mahalaga ang disiplina, kalinisan, tamang pagsunod sa panuto, at pagiging responsable. Narito ang 4 na simpleng paraan para mapabuti ang study habits sa EPP. Una, magkaroon ng takdang oras sa pag-aaral. Ikalawa, pumili ng tahimik at malinis na lugar. Ikatlo, ihanda mo na ang gamit bago magsimula. Ika-4, iwasan muna ang cellphone, laro at videos habang gumagawa ng assignment. Kapag may disiplina sa paggamit ng multimedia, mas nagiging maayos ang pag-aaral at mas nagiging handa ang bata sa EPP performance tasks. Handa na ba kayo, mga bata? Sagutin natin ang ilang tanong. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay mga kagamitang gumagamit ng text, larawan, tunog, video, animation o interactive content tulad ng cellphone, TV, computer, tablet at educational apps. Masama ba ang paggamit ng multimedia? Hindi. Nakakatulong ang multimedia kung ginagamit ito sa tamang paraan, tulad ng panonood ng educational videos, paghahanap ng impormasyon, at pag-aaral ng EPP activities. Kailan nagiging sagabal ang multimedia? Giging sagabal ito kapag sobra ang paggamit, lalo na kung puro laro, social media o panonood at nakakalimutan na ang takdang aralin at pag-aaral. Ano ang dapat unahin? Paglalaro sa cellphone o paggawa ng assignment? Dapat unahin ang paggawa ng assignment bago ang paglalaro o panunood.
Bakit mahalaga ang time management sa EPP? Mahalaga ito upang matapos ang mga gawain sa tamang oras at maging handa sa performance tasks. Ano ang magandang study environment? Tahimik, malinis, maayos, maliwanag, at walang masyadong distraction. Paano makatutulong ang educational video sa EPP? Makatutulong ito dahil nakikita ng mag-aaral ang tamang hakbang sa paggawa ng isang gawain tulad ng pagluluto, pagtatanim, pag-aayos, o paggawa ng proyekto. Ano ang dapat tandaan sa paggamit ng multimedia? Gamitin ito ng may limitasyon, may layunin, at may disiplina. Ngayon alam ko na. Gagamitin ko ang cellphone para matuto, hindi para maubos ang oras ko. Ako rin! Mag-aaral muna, tapos saka na ang entertainment kapag tapos na ang gawain. Tandaan, mga bata, ang multimedia ay kaibigan ng pag-aaral kung tama ang paggamit. Sa EPP, kailangan natin ng sipag, tiyaga, disiplina, at tamang gawi sa pag-aaral. Mga batang EPP learners, gamitin ang teknolohiya ng wasdo, matuto, magsanay, at maging responsable. Sa EPP, may saya, may gawa, at may At may disiplina. disiplina. Hanggang sa muli, paalam!